Hello traders and friends, Coach Jay here, and again i-analyze ulit natin ang ating minomonitor na mga pairs like Euro USD and Gold or XAU USD, and syempre pasadahan din natin ang GBP USD na inanalyze din naman natin nung weekend. And of course meron kasing economic data na ire-release kay GBP. So maganda talaga na i-check natin siya ngayon. Alright, so let's start with gold muna. Again, nasa hourly time frame ako kapag nag-a-analyze ako on a daily basis. Yan. So dito nakikita natin na meron tayong na-ispatan na descending triangle pattern. Okay. Actually, pag i-google natin tong descending triangle pattern natin na to, medyo malilito tayo, no? Kasi meron dito mag-a-up siya. Dito naman ay nag-down. Nag-move ang price to the downside. Okay. So, para sa akin, ang triangle pattern is a continuation pattern. Meaning, kung ano ang galaw ng price prior this pattern ay continuation lang siya. Okay? So, kung uptrend siya, ibig sabihin magko-continue lang ang price to the upside. Alright? Silipin natin ang daily. So, from time to time, pag chine-check ko rin ang daily. Alright? Okay, so dito, very obvious, no, na mukhang talaga siya, mukhang flag ang ginagawa niya. So may possibility, okay, again may possibility, and this is only my prediction, na mukhang tataas pa ang price. Okay. So balik tayo sa H1. Okay, ayusin ko lang. So therefore, kung bullish ang aking view pa rin dito kay gold, and to be honest, kahapon, actually na-discuss ko rin naman sa inyo na nasabi ko rin na kapag na-touch niya ulit itong lower extreme na to, ay magbabay ako. Okay, which is nagbuy ako kahapon. Okay, dyan. Tapos ang target TP ko lang, so kasi again nabanggit ko rin sa inyo na by level muna ang ginagawa ko, no. Tapos ang stop loss ko nasa around 2142. Okay? So just enable ko lang just below this support. Okay? Basta nasa 2142 yung existing trade ko na SL, and dito naman sa 2172 yung aking TP. Alright? So, ngayon, ongoing profit na siya, pero meron kasing, ibisitahin na natin itong Forex Factory para makita natin yung mga high impact news. Okay? Ito, no, as previously discussed, merong tayong GBP na high impact news, which is, ayan, CPI, very important, interest yan. And mamaya, no, 2 o'clock, Thursday na pala to. Pero syempre, madaling araw dito sa Manila. Kaya, watch out tayo. So, bago ako matulog, ima-manage ko na yung trade ko, no? Para, at least, kasi, again, no, we are traders. We are not gamblers. Okay? So, usually kasi, based on my observation na rin, kapag ganitong merong, high impact news, yung mga levels minsan na invalidate talaga siya dahil syempre naman mas dominant yung fundamental. Okay, so back to our chart. Yan, so ayan yung trade ko, no. Okay, so bullish ako kay gold pa rin, and then let's move on naman kay Euro USD. Yan, so dito, congrats sa mga nakasabay, no, nakapag-sell tayo kahapon. Okay. So, ito, tinitignan ko pa rin siya kasi nagpipi na ako kahapon ng mga 31 pips.
So ngayon kapag magkaroon ulit dito ng bearish engulfing or Morningstar or whatever bearish price action, mag-sell ulit ako, okay? Pero ngayon kasi nasa Asian session tayo kaya hindi pa ganun kalaki ang volume. Okay? So i-observe ko siya mamayang mga London session. Alright, so kasi dito sa H1 no, very bearish pa din naman yung ginagawa niya. Although i-check natin ang daily niya. Okay, yan, ito ang daily niya, no. So sa daily niya kasi ano siya, bullish ang ating bullish ang bias natin dito as explained na rin ng weekend planning natin. And currently nga no, nagprint na siya ng nitong rejection ng pin bar. Okay? So iyan ay okay. So, yung price ay naririto sa range ng 70%, which is previous resistance yan, turn and possible turn into support, okay? So careful tayo dahil dito sa daily, nagkaroon na siya ng pin bar. Although, possible pa rin naman na bumaba yung price, i-revisit niya kahit yung 50% nitong week niya, okay? Which is lagyan natin ng line, okay? And then baba tayo sa H1. Ayan, so possible na baka ipuntahan niya ulit iyan. Okay, yung price na yan. Pero, again, no, sabi ko nga, merong high impact news mamaya. And yung mga levels natin might be, could be invalidated na mamaya-maya. Alright? Or after the news. Yan. Pero, syempre, always follow the trend, okay? So, dahil dito tayo nag-execute ng trade sa H1, so we have to respect na ang ginagawa niya pa ay downtrend, okay? So, you can still look for a selling opportunity. And also, wala pa rin naman akong nakikitang any reversal pattern like double bottom or inverted head and shoulders para na magsabi sa atin na possible na tumaas na ang price, okay? So wait and see ulit mamayang London session, okay, kung i-touch niya ulit to, okay? Tapos and then i-wait natin kung ano yung magiging behavior niya dito kasi possible na i-revisit niya ulit itong next support na to, 'di ba? Or magkaroon na nga ng double bottom. Okay? Yan. So, ito yung yan yung mga aabangan natin mamaya. Pero still, this is still tradable. Okay? So marami pa rin tayong opportunities mamaya. Okay? Yan. So, lastly, let's check nga ang GBP-USD. Okay, so again, yung GBP-USD, actually halos same sila ng galaw ng Euro-USD. So, downtrend ang H1 ng Euro-USD. And then, let's check the daily time frame. Yan. So, nagkaroon na rin siya ng pin bar. Okay, so possible na possible na i-revisit niya pa rin itong itong week na to, okay, or kahit yung 50% ng week na to kung talagang mag-hold itong 70.5% na FIB dahil previous resistance yan
now testing as support. Okay? Yan. So, wag din tayong sell ng sell. Okay? So, titignan natin. Ayan. Okay? So, ngayon, titignan natin ang behavior niya. So, ako hindi muna ako magte-trade dito kay GBP USD. Hintayin ko rin mamayang London session. I-monitor ko pa siya. Okay? So, dahil ang ina-anticipate ko sa kanya ay bullish dahil as discussed nga no sa ating weekly planning ay uptrending market siya sa higher time frame. Okay? So, possible na itong downtrend na to ay pullback lang to. Okay? So, hihintayin ko na lang siyang mag-shift from downtrend to uptrend. Okay? Para mag-buy ako. Yan. Mag-buy ako. Baka mamaya or tomorrow. So, depende. Hintayin natin yung mga confirmation para sigurado tayo. Alright, so yun lang po mga friends, mga traders. I hope meron ulit kayong natutunan sa video na ito, and please like and subscribe po to my channel, and if you have any questions, comment nyo lang po and I will try to answer all of them. Bye-bye!